Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome uli to the Catechetical Ministry of Christ the King Parish, Green Meadows. Okay, so ang paksa natin ngayon ay binyag at kumpil. Pero bago ang lahat, tayo ay magdasal muna. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Okay. Okay. So may mga tuntunin lang tayo sa klase, no? So, number one, sana dapat nakabukas ang lahat ng video camera habang nasa klase. Ang attendance ay titignan sa buong sesyon o klase upang matiyak na ang lahat ay naroroon sa lahat ng oras. Maaari kayong kumain at uminom habang nasa klase, ngunit huwag lang pumatulog. Makinig ng mabuti para masagot ang mga katanungan sa pagsusulit and pag natawag para mag-recite and mag-take down ng notes para sa mahahalagang talakayan na hindi nakasulat sa mga slides. Alright. So, may layunin tayo sa pag-aaral. Ito ay ang maunawaan ang kahulugan at halaga ng binyag at kumpil upang matutong isabuhay ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos at maging matatag na saksi ng pananampalataya. Maaaring may nagtatanong sa inyo, no? So una, ano ang nangyayari sa aking kaluluwa kapag ako ay binibigyan at kinukumpilan? Bakit mahalaga ang binyag at kumpil sa aking buhay bilang Kristiyano? And paano ko maisasabuhay ang aking pananampalataya at pagkakakilanlang binyagan sa araw-araw? Okay? So dito, iiwan ko itong mga katanungan sa inyo para sagutin pagkatapos ng lessons natin. So babalikan natin ang lumang tipan, particular ang paglikha at ang mga tipan na may kinalaman sa tubig upang maunawaan natin kung paano inihanda ng Diyos ang daan para sa ating kaligtasan. Makikita natin dito ang koneksyon sa binyag at kumpil na siyang katuparan ng kanyang plano. Okay? So dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang bawat tao sa mata ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayahang magmahal at pumili, hindi parang robot kundi may kalayaan. At bilang nilalang niya, may tungkulin din tayong alagaan ang kanyang likha. Okay? So, ganito ang original na plano ng Diyos, isang buhay na payapa, masaya at puno ng kanyang pasensya. Okay. So, meron lang tayong konting activity, no? So, bago tayo magpatuloy sa ating lesson, gusto ko munang marinig ang sagot ninyo sa isang mabilis pero makabuluhang activity. Ang title nito ay Emoji Reflection Larawan ng Diyos. Ngayon, isipin ninyo ang maraming emoji na nakikita natin sa cellphone. May masaya, may malakas, may mapagmahal, may nananalangin. Okay? Ayan. So dito, ito ang mga halimbawa ng mga emoji at ibig sabihin. So pumili lang kayo ng isa, yung sa tingin nyo ay pinakamalapit na kung paano kayo nilikha sa kawangis ng Diyos. Isa lang po ha, yung pinaka kumakatawan sa inyo. Okay? So, magtatawag na lang po ako, no? So, parang naka-off lahat yung camera. Pwede po ba natin mag-on ng camera? Ayan. Okay. Sir Paul, saan po kaya dito yung pinakamalapit kung paano kayo nilikha sa kawangis ng Diyos? Ay, pwede silang mag-unmute po?
For this activity lang po. Opo, hanapin ko lang yung emoji po. Di- Ano yung pinili mo, Paul? Naka-mute po. Yung Ayan. shake hand po, hindi ko mahanap. Yung alin, ah, ba, wala po ba sa screen? Wala sa emoji yung shake hand. Is it the Okay, shake balik. hand? Okay. Wala nga. Meron ba? Wala ba? Kasi marunong akong makisama at tumulong po. Okay, salamat po. Okay, let's at dalawa pa si Kana. Kana, walang camera si Kana. Kana, Oh, andyan ka reaction po. po ba? Wait lang, may signal. Yan. Anong emoji yung mas nagde-describe sa'yo? Heart po. Nakikita mo po ba yung screen? Heart. Okay, pakibasa po. Heart po. Kasi marunong ako magmahal at magpatawad. Alright. So, isa pa. Si Christian. Nandyan ka ba, Christian? Magkapangalan tayo ah. Yes. Okay, ano ang ah, naglalarawan sa'yo dito? Heart din po. Kasi marunong din ako magmahal at magpatawad. Okay, isa na lang po. Si... Sinong gustong sumagot po? Si Michelle. Si Michelle walang camera din. Yes po. Okay, anong emoji reflection niyo po? Yung smiley po, Pakibasa po. kasi gusto kong magdala ng saya sa iba. Alright, sige po. So, ang gaganda ng mga sagot ninyo, no? Lahat tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. So, pero alam din natin na dahil sa kasalanan, minsan nabahiran ang larawan iyon sa atin. Kaya sa binyag, binalik ng Diyos ang kanyang larawan sa atin at binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Okay. So dito, sabi ko nga kanina is babalikan lang natin ng konti yung lesson natin last time, no? So ngayon, titingnan natin ang maikli lang ang pagbalik aralin natin doon sa Genesis, kung saan nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. So magkikita natin ang plano niya para sa tao, buhay, tahanan, pagkain at ugnayan sa Kanya. So ito ang simula ng tipan ng Diyos sa tao. At mamaya, makikita natin kung paano ito patuloy na tinutupad sa binyag at kumpil, kung saan ibinabalik at ipinatatibay ng Diyos ang ating ugnayan sa Kanya. Okay? So, dito, buhay. Itong reflection na ito ay batay kay Brother Carlo ng Lakbay Biblia, no? So, sabi, nilikha tayo ng Diyos at hiningan ng kanyang espiritu. So, ang buhay at hininga natin ay biyaya mula sa Kanya. At sa binyag, ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang presensya at regalo ng buhay na ito. Okay. So, dito naman, ah, sa hardin ng Eden, inihanda ng Diyos ang tahanan ng tao, isang lugar na ligtas at punong-puno ng buhay. 'Di ba? Lesson natin ito last time. So dito, makikita ang plano niya na mamuhay tayo sa kanyang presensya at ugnayan kasama ang lahat ng nilikha niya. Okay. So next naman is pagkain. So binigyan tayo ng Diyos ng pagkain sa hardin ng Eden, sapat at nagbibigay buhay. So ito ay paalala ng kanyang kabutihan at biyaya sa bawat isa sa atin. Okay? So dito naman, pagpili. So binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili. Ang tamang pagpili
ay nagpapatibay sa ating ugnayan sa Kanya at sa Kanyang nilikha. Dito naman, ang tawag natin ay bukasyon. So binigyan tayo ng Diyos ng bukasyon o tawag upang pangalagaan ang Kanyang nilikha at makibahagi sa Kanyang plano. So ito ang ating misyon at responsibilidad bilang tao. Kaya lang may peligro. Sa hardin ng Eden, may panganib na dala ng pagsuway sa utos ng Diyos. Ang maling pagpili ay may kabayaran. Kaya mahalaga ang wastong pagpili at panagutan, di po ba? Okay. So, dahil sa kasalanan ni na Adan at Eva, nawala ang grasya ng Diyos sa kanila, di ba sabi natin? So, hindi na nila naranasan ang ganap na ugnayan sa Diyos tulad ng dati. Pero na ikamamatay nila ang pagkain ng bunga. Bakit niya pa ito inilagay sa gitna ng hardin? So ito ay paalala na binigyan niya sila ng kalayaan at responsibilidad na pumili. Mahalaga ang kanilang desisyon. Okay. So, dito, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Sabi nga natin, di ba, na pumili. Pero si Adan at Eva ay nagkamali. At ang kamatayan ay dumating dahil sa pagsuway sa Kanya. So, ito ang paalala kung gaano kahalaga ang tamang pagpili sa ating buhay. Okay? Maire-relate po natin ito mamaya. Bakit kayo bibinyagan at bakit kukumpilan? So, dito naman, ang kalayaan ay regalo mula sa Diyos. Tandaan po ninyo yan, ano? So kapag sumunod tayo, nananatili tayong malapit sa Kanya. Kapag sumuway, nararanasan natin ang masamang epekto ng kasalanan. Okay, klaro po yun ha? Dito, kawalan ng kalayaan. So, kanina may tuntunin tayo, no? I would really sana suggest na mag-on po kayo ng camera. Okay? Okay. Kawalan ng kalayaan. So dahil sa kasalanan, naputol ang ugnayan nila sa Diyos. So nawala ang kalayaan, grasya at ligtas na pamumuhay. Ito ay paalala sa atin na ang maling pagpili ay may kaakibat na masamang epekto. So ang naka-open lang ng camera parang si Lucia lang at saka si Roxanne. Si Jennifer, si Christian, nasaan na po yung iba? Sofia. Okay, salamat po. Sana i-on natin yung camera, no? Gaya nga ng sabi natin sa tuntunin natin kanina. Okay. So dito naman, pabasa nga yung bullet number 1, Evelyn. Si Evelyn. Pabasa po yung bullet number 1, yung bagamat. Andyan ba si Evelyn? Ay, ma'am, sorry. I forgot to mention. Si Evelyn at saka si Jennifer, mga CWL members po sila. They just Ay, sorry po. wanted to attend the session po. Alright, sige po. Sorry. Si Jennifer, Venice na lang. Venice, pabasa. Ay, nakamute pala, no? Sige. Alright. Ako na lang. si ma'am nakaano, they can unmute po. They are allowed to unmute, ma'am. Okay, sige. Bagamat Venice, pabasa. nagkasala sina Adan at Alright. Eva, hindi iniwan ng Diyos ang tao. Sa Pati yung Genesis pangalawa, dear. chapter 3, verse 15, ipinangako niya ang tagapagligtas, isang anak ng babae na nagdudurog sa ulo ng masama. Salamat po. Okay. So, ito ang paunang balita ng kaligtasan o proto-evangelium na sinasabi, no? Na nagsimula ng ano ng Diyos para sa ating kaligtasan. So, tinatawag itong proto-evangelium mula sa dalawa. Okay?
So, makinig po, no? Okay. So, Claire, andyan ba si Crystal Claire? Wala pong camera. Crystal? Po. Okay ba? Okay. Pabasa po yung 3 bullet. Si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa kanyang dugo at tubig, nagsimula ang bagong tipan, simbolo ng binyag at kaligtasan. Okay, salamat po. So dito dumaloy ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus sa krus. So tandaan, ito ay simbolo ng binyag. So ang tubig na nagbibigay buhay at nagsisimbolo ng kaligtasan. So dito, pinapakita nito na tinupad na ni Jesus ang lahat ng pangako ng Diyos. So at dito, nagsimula ang bagong tipan ng kaligtasan para sa lahat ng mananampalataya. Okay. So dito naman, tatalakayin natin yung inihanda ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga tipan ni Noe, Abraham, Moises at David. Kasi dito sumisimbolo ng tubig sa kasaysayan ng kaligtasan. So dito, natatandaan nyo to, di ba? Yung arko ni Noe. So tipan ng baha. Okay? So binabalikan natin ang kwento ni Noe dahil may kaugnayan ito sa binyag at kumpil. Tulad ng baha na naglinis sa mundo mula sa kasamaan, ang tubig ng binyag ay naghuhugas sa atin mula sa kasalanan. So nako-connect nyo na po no, yung sa lumang tipan natin. So noong panahon ni Noe, ang arko ang nagligtas sa kanila, di po ba? So ngayon, ang simbahan ang ating arko na nagdadala sa atin sa bagong buhay kay Kristo. Okay? So, makinig po ng mabuti ha, kasi nung nag-check ako ng mga questions, pero yung mga kakaiba yung mga, ay, nag-check ako ng test paper, kakaiba po yung mga sagot. So, makinig pong mabuti. So, bahaghari, no, yung rainbow. So, ang bahaghari ay tanda ng pangako ng Diyos ng bagong simula. Tayo ng bagong buhay at nililinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo. So, sa kumpil, pinatibay tayo ng Diyos upang manatiling tapat sa tipang pag-ibig na ito. So, yung baha ay may connection sa pagbibinyag. Okay? Okay. Liam, pakibasa nga po. Pabasa yung nasa screen. Andyan ba si Liam? Naka-off ang camera. Liam. Okay, babalikan ko si Liam ah. Si James. Andyan ba si James? Po. Okay. Pabasa po yung nasa screen. Wala kang camera, dear. Para makita ko yung kapugian mo. Eh. Nababasa mo yung nasa screen? Nakikita mo? Opo. O, pabasa po. Kaya Ilang ba? tao na po? Sige po. Ilang tao lamang, 8 ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Ang binyag ang katampas nito ngayon, hindi ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi isang pangkakong galing sa malinis na bunhi dahil sa huling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Thank you, Leah. Maraming salamat. Ay, sino? Si James pala yon. Okay. So, dito, makikita natin ang koneksyon ni Noe sa binyag. Okay? So, ang tubig na naglinis noon sa mundo, ngayon ay naghuhugas ng ating kaluluwa at tanda ng bagong buhay kay Kristo. Tandaan po natin yun, ha? Yung connection niya kay Noe.
So dito naman kay Abraham, naalala nyo yung tipan kay Abraham, no? So sa tipan kay Abraham, pinakita ng Diyos ang kanyang plano ng pamilya. Sa binyag, nagiging bahagi tayo ng pamilyang iyon. Sa kumpil, pinatitibay tayo ng Espiritu Santo upang mamuhay ng tapat bilang kanyang mga anak. Okay? Right. So dito, natatandaan nyo rin to, no? Sa lumang tipan, iniligtas ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng pagtawid sa pulang dagat. Tulad ng tubig ulit na nagliligtas noon, ang binyag ay naglilinis sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay ng bagong buhay kay Kristo. So yun po yung connection niya, no, sa lumang tipan dun sa binyag. Okay. Ito naman, yung sa lumang tipan, ang 10 utos po ha, hindi po 12, 10 lang po siya. So 10 utos ang gabay ng Diyos sa Israel. Sa binyag, binibigyan tayo ng bagong buhay at ugnayan sa Kanya. Sa kumpil naman, pinatatag tayo ng Espiritu Santo para mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos at sundin ang Kanyang kalooban araw-araw. Okay. Marami pa rin hindi nag-on ng camera, no? Dito naman, si Haring David, sa tipan kay Haring David, ipinangako ng Diyos ang Mesayas sa kanyang ina po. Kung natatandaan niyo po, no? Si Jesus ang katuparan. Okay? Sa binyag, tinatanggap natin siya at nagiging bahagi ng kanyang kaharian. Sa kumpil, pinapatibay tayo ng Espiritu Santo bilang tunay na anak at tagasunod ni Kristo. Okay. Okay, pakibasa nga po Miss Evelyn yung chapter 3 verse 5, Miss Evelyn. Ay, pasabi na lang po kung CWL, hindi ko ma-memorize eh. Miss Evelyn. Ma'am, CWL po siya. Ay, sorry, sino nga yun ma'am? Evelyn tsaka? Jennifer. Okay, sige. Sorry. Roxanne na lang. Evelyn and Jennifer. Okay po. Amen, amen. Sinasabi ko sa iyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi ipinanganak ng tubig at espiritu. Pasama na rin yung isa, ma'am. Okay po. Jesus, ang sinumang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Okay. So dito, pinapakita na sa binyag tayo muling pinanganak sa Diyos. Okay? Nakikita natin na ang pananampalataya at binyag ang daan sa kaligtasan. Okay? Tandaan nyo po ha. Ulitin ko po, nakikita natin na ang pananampalataya at binyag ang daan sa kaligtasan. Kaya nga yun yung binyag at pananampalataya. Okay. So ito, pinapakita ko lang po, di ba na-take up nyo na to sa bagong tipan, no? Ang mga milagro ni Jesus ay patunay na siya ang Mesiyas at nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa tao. So, connect-connect po yan. Okay. So dito naman, yung makikita natin ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ni Jesus. Si Jesus ang Mesiyas na nagdala ng kaligtasan at nagbukas ng daan para sa atin. Okay. So dito naman, pabasa nga po si Cristel. Cristel? Po. Okay, pabasa po yung bullet 1 and 2. Kaya po ba? Kaya't, opo. Okay. Sige, salamat. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila at pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
Okay, salamat Cristel. So dito, sa pag-aakyat at dakilang komisyon, inutusan ni Jesus ang mga apostol, no, na ipangaral ang ebanghelyo at bautismuhan ang lahat. Sa binyag at kumpil, no, kung mapapansin nyo, no, nire-relate natin siya. So pinagpapatuloy natin ang misyon niya at pinatitibay ang ating pananampalataya ng Espiritu Santo. Okay. So dito naman, yung pagtanggap ng Espiritu Santo o yung Pentecost, no? So sa binyag, tinatanggap ninyo ang bagong buhay at nagiging anak ng Diyos. Tandaan po, no? Sa kumpil, pinatitibay ng Espiritu Santo ang inyong pananampalataya at pagiging saksi ni Kristo. Okay? So dito lang, sa talatang ito, sinasabi ni Pedro na magsisi at mabautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay? So pinapakita nito na ang binyag ay simula ng bagong buhay sa Diyos at pakikibahagi sa kanyang pamilya. Dito, so dito na yung kapanganakan ng simbahan, no? So ang simbahan ay ipinanganak sa plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So sa Espiritu Santo, nagsimula ang unang komunidad ng pananampalataya. So dito, tinatawag niya ang lahat na maging bahagi ng kanyang pamilya at mamuhay ayon sa kalooban niya. Okay. So pag makita nyo dito, puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. So dito pag-ibig lang. So ang pag-ibig ni Jesus ay nagwaksi sa kasalanan at nagbukas ng daan patungo sa langit sa pamamagitan ng simbahan. Tandaan po yun, ha? Sa pamamagitan ng simbahan. Okay. So pagkatapos natin mai-relate o mai-connecta yung lumang tipan sa binyag at yung mga tubig, ngayon naman ay punta tayo sa mismong binyag. So ito na. So dito, ang Diyos ay naghanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga tipan kay Noe, Abraham, Moses at David. So si Yesu Kristo ang katuparan ng lahat ng ito, tagapagligtas ng bagong tipan ng pag-ibig at kaligtasan. 'Di ba na-take up nyo na si bagong tipan, 'di ba? Okay. Pa-heart naman ako dyan. Nagigets po ba yung lesson natin? Si James walang camera. Salamat. Okay. So dito naman, mula sa tubig at dugo ni Jesus, sabi natin kanina, doon sumibol ang simbahan. Okay? So si Jesus ang nagtatag ng simbahang Katolika. At sa binyag at Eukaristiya, ipinagpatuloy natin ang buhay at biyayang ito. Okay. Dito naman, pag tayo'y nabinyagan, nung nabinyagan, ibinalik ni Jesus sa atin ang ating balabal ng grasya o kabanalan. 'Di ba? 'Di ba? Yung grasya na wala nung sa kay Adan at Eva po, no? Okay. Dito, ang simbahan ay pamilya ng lahat ng bininyagang Kristiyano. So tahanan ng Espiritu Santo. So nagkakaisa sa pananampalataya at Eukaristiya at pinangangalagaan ng Papa. So ito yung tayo yung simbahan. Okay? Okay. Pakibasa nga po, Venice. May Venice ba tayo? Ang Yan. binyag ang unang sakramento. Ito ang simula ng bagong buhay kay Kristo at daan para tanggapin ang iba pang sakramento tulad ng kumpil, ekyukaristiya at kasal. Eucharistia. At, ayan, Venice, mag-on ka lang ng camera. Oh, nag-off na agad. Okay. So dito,
Sa binyag, nagsisimula ang ating bagong buhay kay Kristo, no? Dito tayo unang tinanggap sa pamilya ng Diyos at naghahanda para sa iba pang sakramento. So tandaan po ha, ito yung unang sakramento. Ito yung pintuan doon sa mga susunod na sakramento. At kalagay dito nga yung tulad ng kumpil, Eukaristiya at kasal. So lahat ng kukumpilan ay bininyagan na. Okay po. Ngayon, ano ang sakramento? So, ang binyag ay sakramento, isang sagradong tanda na nakikita gawa ni Jesus na nagpapasok sa atin sa banal na buhay ng Diyos bilang libreng regalo. So, kita niyo po doon sa picture, di ba? So, biyaya ng Diyos, regalo, libre ito. Okay? So dito naman, hinalintulad natin, makikita natin ang Diyos na may pitsil ng tubig. Okay? Ito ang sakramento, yung pitsil ng tubig. Nahalintulad natin, visual. Okay? Ang tubig ay biyaya na nagbibigay ng banal na buhay. Si Kristo, nagkatawang tao at nagpakasakit, ang nagbigay ng biyayang ito sa atin. Okay? So, I hope nakuha niyo po yun, ano? Okay. Ang kasalanan daw ay parang dumi o libag. Ano ginagawa natin pag may libag? James, ano bang ginagawa mo kapag ikaw ay may libag? James? Oh, natatawa si Sofia. Sofia, ikaw nga. Ano ginagawa mo pag may libag ka sa katawan? Ano po, naliligo po. Paano ka naliligo? Nag-scrub ka, Yes no? po. Para matanggal yung libag. Yes po. Okay. Salamat, Sofia. Tama. So, yung kasalanan ay parang dumi o libag daw eh. So, scrub-scrub ka. Yan. Gaya ng paglilinis ng dumi, nililinis tayo ng binyag. Okay? So, yan ang kailangan, no? Binyag. Mula sa kasalanan at binibigyan ng bagong buhay kay Kristo. Yan po yung ibig sabihin. So, gaya ng paglilinis ng dumi, nililinis tayo ng binyag mula sa kasalanan at binigyan ng bagong buhay ni Kristo. Okay. So, kapag madumi, pag kinalintulad natin sa ating puso, ano? Anong mangyayari? Di ba? Puso na natatabunan ng dumi kapag may kasalanan. Nililinis tayo ng binyag at ginagawang bago ng... Okay. Si James parang wala yata eh. Hindi sumasagot. Fiona, pabasa po. Fiona, kaya po ba, Fiona? Sa binyag, nililinis ni Jesus ang ating puso at ginagawang bagong nilalang tayo. Malinis sa kasalanan, handa sa buhay ni Kristiyano at anak ng Diyos. Salamat, Fiona. So dito, ang ibig sabihin lang ay sa binyag, nililinis ni Jesus ang ating puso. Gaya nga at ginagawa tayong bagong nilalang at anak ng Diyos. Okay? So nakukuha niyo po no yung binyag kung anong ibig sabihin ng binyag. So dito, pag sa binyag tayo ay inampon ng Diyos at nagiging tunay na anak at kapamilya niya. Okay? So ginagawa tayong inampong anak at kapamilya ng Diyos. So kapag tayo nabinyagan, nagiging parte tayo ng pamilya. Okay. So dito naman,
Sa binyag, nagiging bahagi tayo ng simbahan. So, kapamilya tayo, tapos nagiging Espiritu Santo at tagapagmana ng langit. Diba? Ang galing po. Okay. Tanong, bakit may binyag? Okay. Pakibasa nga yung tatlong bullet, Crystal. Andyan ba si? Okay. Pagkasilang muli, born again, pagkapawi ng kasalanang, mana, pagpapatawad sa mga kasalanang personal o aktwal. Okay. So dito ang sabi ni Juan, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay? So dito, ang binyag ang daan para ipanganak tayong muli. Mapawalang sala ang kasalanang namana at personal at makapasok sa paghahari ng Diyos. So, napaka-importante yung binyag. Okay? Dito naman, ang binyag ay, sabi nga natin kanina, ay isang sakramento na nagbibigay ng bagong buhay sa ating kaluluwa. Ginagawang anak ng Diyos at kasapi ng simbahan at tagapagmana ng langit. Okay, uulitin po natin ha. So, ang binyag ay isang sakramento. Okay, baka lumabas sa exam yan. Na nagbibigay ng bagong buhay sa ating kaluluwa. Ginagawang anak ng Diyos, so kapamilya natin siya at kasapi tayo ng simbahan. Parte tayo ng simbahan at tagapagmana ng langit. Okay. So, dito, pakibasa nga po, wala talaga si James, no? Ma'am, Ma'am Michelle. Ano ang kahulugan ng tatak o karakter ng binyag? Palatandaan na tayo ay mga Kristiyano magpakailanman, mga alagad at mga lingkod ni Kristo na may tawag para maging banal. Ginawa tayong kasapi ng simbahan na may karapatan at tungkulin na palaganapin ang kaharian ni Kristo sa pag-aapostol. Salamat po. So, ang tatak ng binyag ay palatandaan daw na tayo ay Kristiyano. Pagpakailanman, kasapi ng simbahan at tinawag na maging banal at saksi ni Kristo. So, kapag tayo nabinyagan na, kunyari nakita tayo ni Jesus, may palatandaan, yan, anak ko yan. Ito, anak ko yan. So, may palatandaan siya. Okay? So dito naman, sinasabi lang natin na ang kalapati ay simbolo ng Espiritu Santo, tanda ng presensya ng Diyos sa ating binyag. So dun sa lesson ninyo, di ba na take up nyo yan nung bininyagan si Jesus? Okay. So dito, epekto o bunga ng binyag. Okay. So sa binyag, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Talikuran ng mali at magbalik loob sa Diyos. Sa ganitong paraan, tinatanggal niya ang lahat ng kasalanan at binibigyan tayo ng Espiritu Santo bilang biyaya. So sa binyag, nakaka-receive tayo ng Holy Spirit. Okay? So dito, tinatanggal niya ang lahat ng kasalanan at binibigyan tayo ng Espiritu Santo bilang biyaya. Okay. Sumagot si Pedro, so pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay. Dito naman, so sa binyag, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Kanina pa natin sinasabi yun, no? Ang binyag, nagkakaroon tayo ng bagong buhay bilang anak ng Diyos. So ginagawa tayong miyembro ng simbahan at templo ng Espiritu Santo. At tinanggap natin ang Espiritu Santo upang patatagin ang ating pananampalataya at gabayan sa araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Okay.
So dito naman, may tinatawag tayo sa English na concupiscence o pagnanasa o hilig sa kasalanan. Di ba? Yung original sin natin, yung personal sin natin is napapatawad, di ba? So may tinatawag dito na ang binyag ay, dito nga, ang binyag ay nagtatanggal ng kasalanan, ngunit ang hilig o tendency na gumawa ng kasalanan na tinatawag na concupiscence o pagnanasa o hilig sa kasalanan ay nananatili. Ito ay epekto ng original na kasalanan. Kaya, kailangan pa rin nating itong labanan at supilin sa tulong ng banal na espiritu. So, hindi ibig sabihin na nabinyagan na tayo, hindi na tayo, kaya nga ang sinasabi dito, kaya kailangan pa rin natin itong labanan at supilin sa tulong ng banal na espiritu. So, santo. So, dito, ito, ang sabi nga dito, pinagmulan, naiwan sa atin dahil sa orihinal na kasalanan, kahit bininyagan na tayo. So, hindi kasalanan mismo. So, ito ay isang epekto ng kasalanang orihinal. Kaya kailangan pa ring labanan. Okay? So, inulit ko po, no? So, dito, pinapakita lang natin yung mga paraan ng mga pagbibinyag. So, pagbubuhos ng tubig sa kanyang ulo at paglubog sa tubig, no? Tulad ni Yesu Kristo. At sinasabi dito, binibinyagan kita, Christian, sa ngalan ng... Okay? So, sino ang mga pangunahing ministro ng pagbibinyag? Okay. So, ang obispo, ang pari, at ang diakono. Okay? So, dito, baka lumabas po sa exam natin yan, ha? Ang matter o material o kilos, okay, yung nakikita sa binyag ay tubig. So, yung salita o yung form na sinasabi in English, okay, tandaan po ito, sasabihin, pinibigyan kit ng pare, diakono, or yung obispo, binibigyan kita, Christian, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, mamaya doon sa kumpil, mapagko-compare nyo kung anong sinasabi, no? Sa, tandaan nyo po yan, yan yung mga salita, form. So, yung minister nga is obispo, pari, diakono, or lay in special cases pag nag-aagaw buhay na. Okay po? Nagets po? Naintindihan po? Pwede kayo sumugot ng heart. Okay. Salamat. So, dito, ito yung mga simbolo, no? So, tubig, naglilinis sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay ng bagong buhay kay Kristo. So, yung pag tayo ay bininyagan. So, yung langis naman ng krisma, sumisimbolo sa pagpapalakas ng Espiritu Santo, tanda ng pagiging banal at pagpapadala sa misyon ng Diyos. Baka po nasa exam natin ito, kaya take note po. Puting kasuotan, sumisimbolo sa bagong buhay at kadalisayan, pagiging bagong nilalang sa Diyos. Okay? Kandila, sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na gabay natin sa buhay at pananampalataya. So, tubig, langis, puting kasuotan, kandila. So, alam nyo na po yung ibig sabihin nito, no? Kaya tayo nag-lecture para at least maintindihan nyo po. Okay. Dito naman, pagpili ng ninong at ninang sa binyag katoliko, no? May mga batayan at katangian rin pala, no? Okay. So, ano ang ginagawa ng mga magulang, ninong at ninang para sa binibinyagan habang at lahat ng gawain at wala, ano ba yung tinutukoy na mga gawain at walang kabuluhang pangako ng demonyo? Example, kasalanan, salita at maling aral o makamundong pagnanasa.
Yan ang mga example po, no? Okay. So dito naman, mga tungkulin ng ninong at ninang. Oh, may mga tungkulin pala sila, no? Hindi lang magbigay ng regalo pag tuwing Christmas, no? So may mga tungkulin ng ninong at ninang. So, espiritual na kasama sa pananampalataya, saksi sa pananampalataya, suporta sa pamumuhay Kristiyano, at panalangin at halimbawa. Okay? So, sa pagpili ng ninong at ninang, hanggat maari ay piliin ang Katoliko na tumanggap na ng sakramento ng binyag, kumpil at banal na Eukaristiya. May sapat na gulang upang tuparin ang mga pananagutan. Dapat alam nila ang kanilang pananampalataya at binuhay ito sa pagganap ng mga tungkulin ng relihiyong Kristiyano. Alright? Okay. So, ang sabi dito, okay, pakibasa nga po, Miss Roxanne. Wait po, blackout po sa screen ko. Ito na. Okay. Wait pa. Sige. Ang mga sorry, excuse me. Ang mga ninong at ninang sa binyag ay hindi lamang sponsor. Sila ay mga espiritual na kasama na tumutulong sa bata na lumago sa pananampalataya, maging saksi sa buhay Kristiyano, at suportahan ng mga magulang sa kanilang tungkulin. Ayan. So, malinaw po yan, no? Hindi na kailangan ng paliwanag para dyan. Okay. So, dito naman, may mga tao na hindi nabinyagan sa tubig. Ngunit taos-puso nilang hinahangad ang binyag at sinusunod ang kalooban ng Diyos sa abot ng kanilang nalalaman. Para sa kanila, posible ring makamit ang kaligtasan dahil ang Diyos ay makatarungan at maawain. Dapat ang tanong ko dito kanina ay paano kapag hindi na binyagan sa tubig? Ibig sabihin ba, wala na siyang karapatan na umakyat sa langit? Di ba? May karapatan ba siya na umakyat sa langit? Kana? Yung mga hindi na binyagan sa tubig? Kailangan po. Hindi po. Basahin mo yung nasa screen po. Ay, ang mga tao, kahit hindi nabinyagan sa tubig, ay naghahanggat ng Naghahangad? naghahangat ng binyag ng kabutihan at sumusunod sa kalooban ng Diyos ayon sa kung ano ang nalalaman nila, ay maaring makamit ang kaligtasan kahit na hindi sila nabinyagat sa tubig. Okay, so anong sagot? Pwede ba sila? Pwede. Pwede. Kasi ang nakalagay dito ay, yun nga, may mga tao na hindi nabinyagan sa tubig, pero taos puso nilang hinahangad at sinusunod ang kalooban ng Diyos. So, sila ay mabait, sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. So, dito, ang binyag ay pangunahing daan, ngunit ang tunay na layunin ay ang sundin ang Diyos. Okay? At mamuhay sa kanyang kabutihan. Ganun kamaawain ang ating Panginoon. Okay? So dito naman, may tinatawag tayo na, okay, mas maigi kapag binasa eh. Sir Paul, kaya po ba? Pwede po. Thank you. Ano ang baptism of desire? Minyak na pagnanais. Kahulugan. Ang kaligtasan natatamo sa pamamagitan ng sincere desire o taos-pusong hangarin na mamilyakan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kahit hindi pisikal na natanggap ang minyak na tubig. Ano ang baptism by blood? Minyak sa tugo. Kahulugan, ang kaligtasan nagtatamo kapag ang isang tao ay namatay bilang martir
para kay Kristo bago maminyagan sa tubig. Salamat, Sir Paul. So malinaw po yun, no? So, bibigyan ko kayo ng halimbawa dito sa baptism of desire o binyag ng pagnanais. Kasi ang tanong dyan, sila ba, ang tanong natin kanina, paano yung hindi nabinyagan, pwede ba siyang pumunta ng langit? So, ang halimbawa dyan, isang tao sa tribo na hindi nakarinig ng ebanghelyo, pero mabuti at naghahangad na sundin ng Diyos. Okay? O kaya, isang halimbawa, isang taong namatay bago mabinyagan, ngunit may taos-pusong pagsisisi at pagmamahal sa Diyos. So, malinaw po sa atin yun, no? So, ang binyag ay pintuan sa buhay kay Kristo. Okay? Pero, ang Diyos ay mahabagin, merciful. Okay? Kuha po ninyo. So, ang baptism of desire o binyag ng pagnanais ay para sa mga taong taos-pusong hangad ang binyag. So, gusto naman nila mabinyagan. No? Katulad nung sabi natin yung nasa tribo pero hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. So, taos-pusong hangad ang binyag at sundin ng Diyos kahit hindi pa nila ito natanggap sa tubig. Sa ganitong paraan, maaari rin silang makamit ang kaligtasan. So, malinaw po yun, ano? Okay. So, dito sa katekismo, tinatalakay ang binyag ng pagnanais at binyag ng binyag sa dugo bilang mga paraan kung paano maaaring maligtas. Meron pa po ba ditong hindi nabinyagan sa class? Lahat po nabinyagan na? Okay. So Ako po, dito, hindi pa. Sir Paul? Yes po. Apo, ayun po. So, pero hindi, siyempre, nandito ka na eh. Hindi tayo doon magka-qualify, di ba? So, okay. So, dito naman, ano ang baptism by blood? So, halimbawa, isang Kristiyanong namatay sa pagtanggol ng pananampalataya kay Kristo bago mabinyagan. So, ang binyag sa dugo ay para sa mga taong namatay bilang saksi ni Jesus at sa kanilang pananampalataya, kahit hindi pa nabinyagan sa tubig. Sa kanilang sakripisyo at pagmamahal kay Kristo, natatamo nila ang kaligtasan at bagong buhay. Okay? So, katulad ng binyang ng pagnanais, pinapakita nito na ang Diyos ay mahabagin at makapangyarihan. At ang binyag ay pangunahing daan at kaligtasan pero hindi limitado ang kanyang awa. So ang Diyos ay maawain. Okay. Dito naman. Um, Sofia, tulungan mo nga ako. Basahin mo nga yung may kung may batang. Kung may batang namatay bago mabinyagan, ipinagkakatiwala sila ng simbahan sa awa ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at may plano para sa lahat, kaya may pag-asa silang makamit ang kaligtasan. Oh, okay. So, ganun po pala yun, no? Kapag may batang namatay, bago mabinyagan, ipinagkakatiwala sila ng simbahan sa awa ng Diyos na mahabagin at may plano para sa lahat. Kaya, may pag-asa silang makamit ang kaligtasan. Pinapakita nito na dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos, ang mga batang namatay bago mabinyagan ay inaasahang mapupunta sa langit, kinaroroonan ng kanyang presensya at kaligtasan. Pero tandaan po natin ini-emphasize natin na yung mga ito ay may kabutihang loob, mababait sila, at lahat ng utos ng Diyos ay sinusunod nila. Okay? Pero dito, dahil nag-a-attend na tayo, may pagkakataon na tayo, kaya tayo ay bibinyagan. Okay. So dito na, so malinaw po ba? Heart naman po kung malinaw ang pagkaka-explain po ng binyag at yung pagkaka-relate niya sa lumang tipan. Okay. So maliwanag naman. Okay. So dito na tayo sa sakramento ng kumpil. Okay. So, ano ang sakramento ng kumpil? Okay.
Tulungan mo nga ako, Clarice. Pabasa. Ito ay tinatanggap ng isang Kristiyano na nagbibigay sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng karagdagang kakayahan upang siya ay lalong maging katulad ni Kristo. Iniuugnay at nakakaisa kay Kristo sa simba at lalo siyang nagiging tagapagpalaganap, tagapagtanggol ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa bilang tunay na saksi ni Kristo. Salamat, Clarice. Okay. So, di ba kanina sabi natin sa binyag, naka-receive tayo ng Holy Spirit. Same here. Dito naman sa kumpil is, ano tayo, ini-strengthen, no? Strength yung, sa kumpil, tinatanggap natin ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng lakas at biyaya para maging higit na katulad ni Kristo. So, pinapalakas tayo upang maging bahagi ng simbahan at maging tunay na saksi niya sa ating salita at gawa. Okay po. So, dito sa pamamagitan ng Espiritu Santo at siyang magiging tagapagpalaganap at tagapagtanggol tayo ng ating pananampalataya, no? And then yung Holy Spirit na natanggap natin nung binyag. Okay? So yun ang magiging, 'di ba sa lumang tipan sinasabi na natin yung ating misyon, 'di ba? So ang misyon natin ay ang tagapagpalaganap at tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Okay. So dito naman, okay. Pabasa nga Roxanne. Yung bullet 1. Okay po. Paano ay ginagawad ang sakramento ng kumpil? Sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay sa kinukumpilan at pagpahid ng krisma sa noo, habang sinasabi ang mga salitang, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Okay. 'Di ba kanina meron din word yung sa binyag, naalala nyo 'yon? 'Di ba? Yung sa binyag kanina, ano yung sa binyag kanina? Sige nga. Yung binibigkas. Kaya nawala ako. Sana. 73. Wait lang po Inom lang po ako. Okay. So, balikan natin mamaya yung slide para ma-compare ninyo. Okay. Pabasa nga Fiona. Bullet number 2. Tanda ng pagpapahid ng Espiritu Santo na siyang ibinigay sa mga mananampalataya. Tama mo na yung pangatlo, Iha. Bakit pinapatong ng nagkukumpil ang kanyang kamay sa kinukumpilan? Ito ay gawaing nahango sa Biblia na nagtatanda ng pagbaba ng Espiritu Santo sa hinihiling na biyaya. Okay, salamat. So dito, sa kumpil, ipinapahid ang krisma sa noo bilang tanda ng Espiritu Santo. Ulitin ko, pinapatong ng nagkukumpil ang kamay sa kinukumpilan bilang hango sa Biblia na nagpapakita ng pagtanggap ng biyaya at kaloob ng Espiritu Santo. So pag kinumpilan na kayo, gagawin sa inyo yun ng ninong at ninang ninyo, okay?
Okay. Ito. Sa kumpil, ang material na ginagamit ay ang sacred chrism na tinatawag. Inano to pag Holy Thursday. Isang langis na hinaluan ng balsamo at itinalaga ng obispo. Okay? So ginagamit ito sa pamamagitan ng pagpahid sa noo ng kinukumpilan. Kasabay nito, binibigkas ang panalangin o salita ng sakramento na siyang naghahatid ng kahulugan sa kahulugan at kapangyarihan ng kumpil. Okay, gets po. So dito naman, sino ang karaniwang nagbibigay ng kumpil? So ang obispo. Maaari din bang igawad ng katotohanan ang kumpil ng mga pari? So ang pari ay binigyan ng kapangyarihan o pahintulot na maaring magkumpil. Sa panganib ng kamatayan, dapat magkumpil ang sino mang pari. Pero pag kayo'y kinumpilan na, obispo po yung magkukumpil sa inyo. Okay. So ito, may dalawang mahalagang katangian daw na bubuklod sa simbahan at tinatanggap ang lakas ng Espiritu Santo. Kaya, nagiging handa tayong maging saksi ni Kristo sa salita at sa gawa. Okay? So, nadi-differentiate yun na may Holy Spirit ng binyag. Ito ini-strengthen para tayo ay maging tagapagpalaganap at nagiging handa tayo maging saksi ni Kristo sa salita at gawa. Maaari siguro naisip nyo, itong mga ito, paano namin gagawin ito lahat, itong sinasabi na ito? So, makikita natin mamaya kung paano ito isinasagawa. Okay? So, dito naman, mga epekto ah, ng kumpil. So, ang palakasin at patotohanan ang grasya ng binyag, ang pangunahing bunga ng kumpil. Okay? Tandaan nyo po yun, ha? Pinapalakas. Okay? At pinapatotohanan yung grasya na natanggap natin yung binyag, ang pangunahing bunga ng kumpil. So, yan ang epekto. Okay? Ito ang mas pinatinding pakikibahagi. So, pinatindi. Okay? So, strengthen. Pakikibahagi sa misyon ni Kristo at ng simbahan. At pagbibigay kapangyarihan sa mga nakumpilan na maging mga hayag ng na tagapagpatotoo ng panampalataya. So tayo ang magpapatotoo, tayo ang witnesses. Okay? So, ano ang mga to? Tagapagpatotoo sa kaharian at kapangyarihan ng Diyos. Okay? Tagapagpatotoo kay Jesus, ang natatanging tagapagligtas sa lahat. Tagapagpatotoo sa kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan, dala ng presensya ng Diyos kay Kristo at sa Espiritu. So, itong mga epekto na ito ay pinapatibay ng kumpil ang grasya ng binyag at pinibigyan tayo ng lakas upang maging tagapagpatotoo ng pananampalataya kay Kristo, sa simbahan at sa kalayaan mula sa kasalanan. So kapag pala tayo ay kinumpilan, ay uulitin ko, tagapagpatotoo ng pananampalataya kanino? Kay Kristo, sa simbahan at sa kalayaan mula sa kasalanan. Alright. Ang tanong, Teacher Christian, pag ako ay nakumpilan na, ito ba yung mga mangyayari? Okay? So, una, Roxanne, favorite magbasa si Roxanne, no? Una, so kapag paragraph, Hello po. Ako po. Babasahin ko po. yes po. Okay. Thank Pag ako you. ay nakumpilan, pinapagtibay ng kumpil ang biyaya ng binyag. Ito ang sakramento na nagbibigay ng Espiritu Santo upang higit tayong patatagin sa pagiging anak ng Diyos. Kaya natin masabi ang Aba, Ama. Okay.
Next Sige, po. go ahead. Okay. Opo. Pinapatibay tayo nito ng higit sa ating ugnayan kay Kristo. Pinapalawak at pinapalalim nito ang mga kaloob ng banal na Espiritu sa atin. Pinapahusay nito at pinapatatag ang ating ugnayan sa simbahan. Okay, salamat. Ulitin ko po So, kapag tayo ay nakumpilan na, ang sinasabi dito, higit tayong patatagin sa pagiging anak ng Diyos. Kaya natin masabi ang Aba, Aba, Ama. Bakit kaya? Bakit bakit ganon? Kasi di ba masasabi na natin na Ama. Gets po? Okay. So pag kinumpilan na, kapag nakumpil ka, pinagtitibay ng Espiritu Santo ang biyaya ng binyag sa'yo. So paulit-ulit natin sinasabi, no? Sa binyag, nung tinalakay natin, na-receive natin yung Holy Spirit, at dito naman sa kumpil o confirmation, pinagtitibay. Okay? Pinagtitibay ng Espiritu Santo ang biyaya ng binyag. Okay? So, mas malalim ngayon ang iyong ugnayan kay Kristo. Kuha po ba? So sa kumpil, naging mas malalim ang iyong ugnayan kay Kristo, mas napapalawak at napapalalim ang mga kaloob ng Espiritu. Okay? At mas napatatag ang iyong pagiging bahagi ng simbahan. Tandaan po yun, no? Napapalalim ang mga kaloob ng So, sabi natin, kapag ikaw ka na, nakumpilan na, pinapatibay ka nito ng higit sa iyong ugnayan kay Kristo. Pag ikaw, Fiona, nakumpilan na, pinapalawak at pinapalalim nito ang mga kaloob ng banal na Espiritu. At ikaw naman, Roxanne, pinapahusay nito at pinapatatag ang iyong ugnayan sa simbahan. Yan po yung kumpil. Okay? The Holy Spirit strengthens you. Ika nga nila, Sana po ay nakuha nyo po yung ibig sabihin, So, ang tanong, ano ang mangyayari pagkatapos ng kumpil? Okay? Ano nga bang mangyayari pagkatapos yung kumpilan? O di ba sabi natin kanina, kapag ikaw ay nakumpilan na, ito yung mga matatamo mo. So ngayon, ano ang mangyayari pagkatapos ng kumpil? Sige, iiwanan ko sa inyong mga isipan, tapos i-share nyo mamaya, Okay. Sa madaling salita, hindi lang ito teorya o salita sa sakramento. Ito ay nagaganap sa iyong puso, isip at pagkilos. Kuha po ba? So kapag kayo ay nakumpilan na, hindi lang naman tayo nagdi-discuss dito, gawin natin, nagaganap ito sa puso, isip at pagkilos. Ang tanong, Teacher Christian, paano po ba yun? Paano namin gagawin yon na nagaganap sa iyong puso, sa aming puso, isip at pagkilos? Di ba nga ang sabi dito kanina is, nagkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan kay Kristo, mas napapalawak at napapalalim ang mga kaloob ng Espiritu. So, ibig sabihin, may kaloob ang Espiritu. Yun ang sinasabi na 7 gifts of the Holy Spirit. Okay? So, tanong natin kanina, babalikan natin. Ano ang mangyayari pagkatapos ng kumpil? Kumpleto no? Kumpleto yung binigay sa atin para tayo ay maging tagapagpalaganap, ay kailangan ay sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, kanina, inirelate o natin yung mga napag-aralan natin sa lumang tipan, kung nare-remember nyo po, no? Okay. Okay, ito na. So, nakakatanggap tayo ng kaloob o gifts from the Holy Spirit. So dito, tinutulungan tayo para malaman ang kalooban ng Diyos. So naka-group ito. So
babasahin ko muna sa English, no? Wisdom, understanding, counsel, and knowledge. Yung, balik muna ako sa tanong kanina, no? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kumpil? So, ito yung mga magiging guide ninyo. Okay? Kasi, ini-strengthen kayo ng Holy Spirit, so dapat, uulitin ko, nagaganap sa iyong puso, isip, at pagkilos. Okay? So, wisdom o karunungan. Si Liam nandyan ba? Liam. Wala si Liam. Si James. Po? James, Ma'am, nandito po ako, ma'am. kaya mo bang basahin yung Tagalog? Ay, sige Liam, mamaya. Yung Tagalog dito sa karunungan, pabasa yung 4. Si James. Kaya ba, James? Opo. Okay. Yung karunungan. James, pabasa. Lahat po? Yung 4 lang. Dito sa kaliwa. Yung karunungan. Pababa. Karunugan, wisdom, kaunawaan, understanding, kahatulan, counsel, kaalaman, knowledge. Thank you. Very good. Okay, Liam. Babasa yung nasa kanan, yung 3. Thank you. Katibayan, fortitude, kabanalan, reverence or piety, Yes. takot sa Diyos, fear of the Lord. Okay, salamat. So, ang tanong natin kanina, anong mangyayari pagkatapos ng kumpil at saka paano? Paano natin gagawin? So, ito, kumpleto. Wala tayong rason eh. Kinalooban tayo ng gifts of the Holy Spirit. So, group natin itong nasa kanan, sabi, tinutulungan tayo para malaman ang kalooban ng Diyos. Okay? We stand by it, no? Yung ating pananampalataya, sabi nga ni Sir Lamps, no? Sa kanyang lecture. So dito naman sa kanan, tinulungan tayo para gawin ang kalooban ng Diyos. So we fight. Sabi nga ni Sir Lamps, no? So pakatandaan po yan ha. Baka lumabas sa exam natin yung 7 gifts of the Holy Spirit. Ulitin ko, karunungan or wisdom, kaunawaan or understanding, kahatulan or counsel, kaalaman, knowledge, katibayan or fortitude, kabanalan, reverence or piety, or fear of the Lord, takot sa Diyos. Okay. So, isa-isahin natin para ito'y ating maunawaan. Okay. Wisdom o karunungan. Sa English, sabi nga ni Sir Lam, is seeing with God's eyes. Ito ay kaugnay ng karunungan o wisdom ay pwede nating isalin bilang makakakita gamit ng mga mata ng Diyos. Siyempre, pag gamit mo ang mata ng Diyos, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay. Kapag binigyan tayo ng karunungan, natututo tayong makakita, gamitin ang mata ng Diyos. So nakikita natin ang kabutihan sa ating paligid at sa iba. Okay? At mas naiintindihan natin ang tamang desisyon ayon sa kanyang kalooban. Kasi nga, ika nga we see it with God's eyes. Siyempre, kapag God's eyes, lahat mabuti. Kuha po? So, dito, nakalagay dito, para masiyahan tayo sa mga bigay ng Diyos. Being grateful. No? Thankful. Okay? Kasi, gamit natin pag, pag when we see paggamit natin ang ating mga mata, gamit ang mata ng Diyos, lahat ng nakikita natin ay mabuhay at lahat ng ating kilos sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Nakuha po?
Okay? So, iyan ang wisdom o karunungan. Ang tatandaan mo na lang, seeing with God's eyes. Oh. Makakakita gamit ang mata ng Diyos. So, pag gamit natin ang mata ng Diyos, ano? Nakikita natin ang kabutihan sa ating paligid. Inuulit ko po, at mas naiintindihan natin ang tamang desisyon ayon sa kanyang kalooban. Okay, malinaw po yun ha. Okay. Kasi kapag tayo nakumpilan na, ito yung nare-receive natin na gifts. Kaunawaan or understanding. So ito yung mas malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng pananampalataya. Okay? Di ba ang dami na nating na-discuss from lumang tipan sa bagong tipan, yung mga misteryo ng pananampalataya. So kapag binigyan tayo ng kaunawaan, mas naiintindihan natin ang mga misteryo ng pananampalataya. Halimbawa, naiintindihan natin kung bakit mahalaga ang misa. Okay? Ang sakramento. Bakit mahalaga ang manalangin sa ating buhay. At mas nagiging malinaw ang plano ng Diyos para sa atin kapag tayo ay merong gift ng kaunawaan o understanding. Kuha po ba? Pang-heart naman, nagets po ba? Maayos po ba yung pagkakapaliwanag? Okay. Pangatlo, kaalaman o knowledge. So dito nakalagay, mahiwatigan ang halaga ng mga makalupang bagay at ang kaugnayan nito sa Diyos. So nalalaman ang tunay na kahalagahan ng mga bagay at likha tungo sa pagkamit ng buhay na walang hanggan. So, ang kaalaman ay hindi lang basta katalinuhan sa isip. Okay po? Ulitin ko. Ang kaalaman ay hindi lang basta katalinuhan sa isip. Ito ay ang kakayahang makita ang mundo sa mata ng Diyos, malaman kung alin ang mabuti at makadiyos, at kung alin ang nakakalayo sa Kanya. Sa ganitong paraan, nagagawa nating mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Diba? Ang galing po, no? Wala tayong wala tayong rason eh. No? Wala tayong rason. Hindi ko po kasi alam eh. Hindi ko naiintindihan. Kumpleto eh. Wala tayong mairarason kay God. Binigyan niya tayo ng gifts of the Holy Spirit. Okay. Number 4. Kahatulan o counsel. Pwedeng kahatulan o payo, no? Payo. So, dito, nakalagay, mas maingat sa patnubay sa ating sarili at sa iba tungkol sa pagtubad ng pasya ng Diyos. So, teacher, ano pong ibig sabihin nun? Okay. Ang kahatulan o payo ay ang kaloob ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin gumawa ng tamang desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo na sa mga panahon ng pagdududa o tukso. Oy, napaka-importante pala itong kahatulan o payo no? So dito, pag meron tayo itong gift na ito, makakagawa tayo ng tamang desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Lalo na ngayon, 'di ba? Maraming tukso, temptation. So, ang payo ay parang liwanag ng Diyos. Ika nga, sa ating mga desisyon sa buhay. Kuha po ba? So, kapag nalilito tayo kung ano ang tama, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na piliin ang daan na magdadala sa atin sa kabutihan at kabanalan. Okay? Makinig mabuti mamaya babalikan natin, tatanungin ko kayo kung ano bang klaseng gift ito. Okay? Tamang desisyon. Okay. Dito naman tayo. Pang-ilan na to? Pang-ilang gift of Holy Spirit na to?
Di ba ang una natin? Wisdom o karunungan? Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Roxanne. Favorite ko si Roxanne ngayon ah. Ano yung pangalawa natin? So, ang una natin, wisdom o karunungan. Yung pangalawa, Kaunawaan po. at understanding. Kaya sabi ko kanina, mag-take down notes kayo eh. Para pag kahit ano, no? Or makinig. Salamat po. Okay, pangatlo, kaalaman o knowledge. Okay. So, pang-apat, anong pang-apat natin, Cristel? Diyan ba si Cristel? Po, Ano yung pang-apat natin na gift of the Holy Spirit? Ayan o, nasa screen na. mas maingat sa patnubay sa ating sarili at sa iba tungkol sa pagtupad ng pasya ng Diyos. Okay, anong klaseng ano yan? Anong gift yan? Laging maging maingat sa ating sarili at sa iba. Okay. Ang gift na yan ay kahatulan o counsel. Okay? Yan ang tawag dyan sa binasa mo. Okay. Dito naman tayo ngayon. Piety o kabanalan. No? Hindi naman ito yung ano, yung piety lang na yung parang ang alam lang natin ay ano, yung pag pumunta sa simbahan, ganyan, no? Pagnanais na sambahin at paglingkuran ang Diyos. So may duty tayo dito, di ba? Para mahalin natin ang Diyos ng pagmamahal anak at ipakita ang paggalang sa mga tao bilang mga anak ng Diyos. So dito, ang kabanalan ay kaloob ng Espiritu Santo na nagtuturo sa atin na makilala ang Diyos bilang ating mapagmahal na Ama. At tayo ay kanyang mga anak. Okay? Gets po ha? Na pagdi-differentiate nyo sila ha. So, halimbawa, okay, ang kabanalan ay hindi lang panlabas na debosyon. Yung sabi ko kanina, di ba? Lagi tayong nagsisimba, no? Pero, hindi lang naman yon. Ang sabi, ang kabanalan o piety, ito ay pusong may paggalang at pagmamahal sa Diyos bilang Ama at sa lahat ng kanyang nilikha bilang ating kapatid. Okay? Palinaw po ah. Okay. Dito naman tayo. Katapangan. Kasi may layo, no? Katapangan or katibayan or fortitude in English. So, dito sabi, lakas ng loob at kahandaan na makipagsapalaran bilang tagasunod ni Jesus. Para bigyan tayo ng lakas na matupad ang pasya ng Diyos kahit na mayroong kahirapan. Okay. Ang katapangan ay kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Ulitin ko, no? Upang ipagtanggol ang pananampalataya at gumawa ng mabuti. Kahit mahirap, kahit may takot, o kahit tayo ay nag-iisa. Gets po? No? Kaya napaka-importante yung kumpil, ini-strengthen tayo ng Holy Spirit, binigyan tayo ng regalo para maipagtanggol natin ang ating pananampalataya ng may katapangan. Okay, halimbawa, ang katapangan ay hindi lang lakas ng katawan, okay? Kundi lakas ng puso. Okay? Paano yun, teacher? Tapang na gawin ng tama. Okay? Tumayo para sa katotohanan. Okay? At huwag mahiya sa pananampalataya dahil alam nating kasama natin ang Diyos. Ulitin ko ha, ang katapangan ay hindi lang lakas ng katawan,
kundi lakas ng puso. Alright. Okay. Last na to na 7 lahat, di ba? 7 gifts of the Holy Spirit. Okay. Dito naman, takot sa Diyos or fear of the Lord. Hindi naman ito yung yung takot sa Diyos na, dito yung parang yung takot mo sa Diyos, yung example, yung kapag hindi ka nakapagsimba, yung parang nagigilty ka, parang ganon. Hindi naman yung takot na takot ka talaga, no? So, ang takot sa Diyos ay hindi takot sa parusa, no? Kundi, malalim na paggalang. Okay? Tandaan, pag-ibig at pagnanais na huwag masaktan ang Diyos. Yun. Huwag masaktan ang Diyos. Siyempre, pag hindi tayo nag-attend ng misa, kahit man lang isang beses sa isang linggo, siyempre, nasasaktan natin ang Diyos doon. Ibig sabihin, kapag mahina ka dito, tingnan mo yung gifts of the Holy Spirit mo, no? Kasi kailangan, malalim ang iyong paggalang, may pag-ibig at pagnanais na huwag sasaktan ng Diyos. Halimbawa, okay, ang takot sa Diyos ay paggalang na nagmumula sa pag-ibig. Okay? Ginagawa nating mabuti, hindi dahil takot tayo sa parusa. Tandaan na, ulitin ko po. Ginagawa nating mabuti, hindi dahil takot tayo sa parusa, kundi dahil ayaw nating masaktan ang Diyos na ating Ama. Parang a child-like fear, sabi nga dito, di ba? At sabi dito, para may matindi tayong paggalang sa kamahalikan ng Diyos at suklamin ang kasalanan bilang pinakamasahol ng mga kasamaan. Okay? So, ang kumpil, uulitin ko, ay pinatatag ang ating ugnayan sa Diyos bilang anak niya. Kaya nga sabi natin kanina, di ba, yung Aba, Ama. Okay? Kasi inampun tayo, no? Adopted children of God. Tapos pag binidyagan naman tayo, meron tayong tatak. Okay. Ito, anak ko yan. May tatak yan. Okay. Tinuturuan tayo nitong tawagin siya ng aba o ama. Sabi natin kanina, no? Ulitin ko lang yung kanina, ng may buong puso. At binibigyan tayo ng lakas ng Espiritu Santo upang mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Okay. So, ulitin ko ulit. So, sa kumpil, pinapatibay tayo kay Kristo. Pinapatibay, strengthen. Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng lakas upang maging matatag sa pananampalataya. So, kanina yung 7 gifts of the Holy Spirit is magagamit natin ngayon. Diba? Sabi natin nga may mission tayo. Ang mission natin ngayon ay magpalaganap at maging matatag sa ating pananampalataya, yung faith natin. Because kasama na rin tayo sa simbahan, 'di ba? Nakukonekta nyo po, no? So, mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos at maging saksi niya sa ating araw-araw na buhay. Okay. So dito, okay. Pababasa natin kay si Sofia. Pabasa nga. Ang 7 kaloob ng Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas, liwanag at gabay upang mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Sa kumpil, tinatanggap natin ang mga biyayang ito hindi lang para sa ating sarili, kundi para maging saksi ni Kristo sa mundo. Okay, Sofia, tanong kita. Bakit gusto mong makumpilan? Batay sa ating pag-aaral, nagkaroon ka ng idea, bakit ka naririto ngayon? Curious lang ako, bakit gusto mong makumpilan? Para mapatunayan na ako. Para po mas makilala ko po si Jesus, tsaka po para mapatunayan ko po na ako po ay Katolik. Okay, salamat. Remember, pag tinawag ko po kayo, wala namang right answer, no?
So, gusto ko lang malaman. Okay, si Kana. Kana? Kana, isa ka ba sa kukumpilan? Bakit gusto mong makumpilan, Yes Kana? po. Mm. Mm. Para mas makilala ko po si Jesus. Okay. So, si Cristel. Cristel? Para makaaral ko po ang ano yung nangyari kay Jesus at yung naranasan niya po. Okay. Lahat tatanungin ko eh. Si Christian. Bakit gusto mong makumpilan, Christian? Christian? Babalikan ko si Christian. O si Roxanne muna. Mukhang handa nang sumagot si Roxanne eh. Ano, Roxanne? Hindi nga po eh, pero sige pa. Sa akin naman po, para hanggat maaari po, makakompleto ko po yung mga sakramento ng Diyos. Lalo na po next year, ikakasal po kasi din ako. Bakit kailangan mong makumpleto? May mas Mm, malalim. parang, Kukumpletuhin lang ba? and syempre, yun din po, mas lalo po pong mapalapit sa Diyos, malaman po yung mga salita ng Diyos, mga pangaral po sa atin. Yun. Okay, salamat po. Okay. Clarice. Clarice? Bakit gusto Para mong po, makumpilan, Clarice? Base sa talakay natin, sa puso mo, bakit gusto mo? para po mas mapalapit po ako kay Jesus Christ and mas lumawak po yung pananampalataya ko. Okay, salamat. Liam. Bakit ka kukumpilan, Liam? Ano po? Wait lang po. Dahil ito ay tanda ng pagpapatibay ng aking pananampalataya at pagiging ganap na miyembro ng simbahan. Yun, very good. Very good, Liam. Okay. Si James. James, bakit gusto mong makumpilan? Ano mangyayari pagkatapos ng kumpil mo? Parang choppy ka yata. Choppy? Sino pang di ko natawag? Si Clarice tapos na? Opo. Okay. Si Evelyn. Okay. Okay, last na. Last slide ko lang. Kasi gusto ko matandaan nyo itong ah, bridge na tulay ng kaligtasan. Kasi ito lahat yung magsusuma total ng ating rason, no? So ito ang tunay na kaligtasan. So sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran
ito nakuha na natin to sa sa lumang tipan. Gusto ko lang i-emphasize na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Okay? So, sa lumang tipan, pinag-aralan natin kung paano inihanda ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga tipan at pangako. Okay? So ngayon, tandaan natin na ang lahat ng ito ay nagtuturo patungo kay Jesus, ang tunay na kaligtasan. So at dito natin makikita ang koneksyon sa binyag at kumpil sa pamamagitan ng mga sakramento. Ito, ibinabalik at ipinatitibay ng Diyos ang kanyang grasya sa atin tulad ng ipinangako niya noon. So, sa kumpil, uulitin ko, pinapalakas at pinapalalim ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa atin, yung gifts of the Holy Spirit. Binibigyan tayo nito ng lakas, karunungan at gabay upang mamuhay ng tapat bilang Kristiyano at maging saksi ni Kristo sa araw-araw. So, sa kumpil, pinatatatag at pinapahusay ang ating ugnayan sa simbahan. Yun yung sabi ni Liam kanina, no? Nagiging mas malinaw ang ating pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. At mas maganda tayong mamuhay at magsaksi. Okay, bilang anak niya. Okay, so dito, wait. So manalangin na tayo ay tapos na sa binyag at kumpil. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mga aral at biyayang aming natutunan. Naway manatili sa aming puso ang iyong Espiritu Santo upang kami mamuhay bilang tunay mong mga anak, matatag sa pananampalataya at tapat sa paglilingkod sa iyo. Gabayan mo kami sa aming mga susunod na hakbang at patuloy kaming hubugin sa kabanalan at pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Stop share ko na po. Thank you. Thank you very much, Ma'am Christian Pasquin. At sana very very clear sa inyo kung anong ibig sabihin ng what is the importance ng binyag at kumpil. Okay? Kasi yan yung tatanggapin yung mga sakramento. Okay? So yung susunod na lessons nyo, you would study naman is the Eucharist. Okay? So the binyag, the kumpil, at saka yung Eucharistia, yan yung sacraments of initiation. Yan yung mga sakramentong unang yung tinatanggap para maging yung part ng seven sacraments. The sacraments of initiation are the very first ones you receive. Okay? So, thank you again, Miss Christian, for such a very interactive class. I really liked it that everyone took the time to answer and to recite. So galing-galing, I really love it. Thank you, ma'am. And I'll see you all, guys. Don't forget, I hope you took screenshots again of your attendance and then post it, upload it sa natin sa Google Classroom. And Ma'am Christian, the test would be posted there na. Ikaw ba mag-post? Opo, iayos ko lang po, ma'am. Okay. Sige. Ikaw na lang mag-post, ma'am, ha? Nandun Okay ka po. naman eh. Okay. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Maraming salamat sa CWL na umaten. Thank you very much. Thank you, night. Jennifer.